Alright, isang mapagpalang araw sa ating lahat mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. At sa mga sulok tayo ng ating mundo, sana ay nasa mabuti tayo na kalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. Ito po sa Sherban mga kababayan at welcome back dito sa ating YouTube channel. Okay, so mga kababayan ko, before natin pag-uusapan yung mga gonggong, si Senator Amy Marcos, si Sara Duterte, ang kanilang krones, at lalong-lalo na yung kanilang mga bayaran ng mga trolls na lagi pong naninira, napapakalat ng fake news, at walang ibang ginagawa kundi gibain ang administrasyon ng ating presidenteng si PBBM na kahit alam nila at nakikita nila nagtatrabaho ang ating presidente bakabayan, di ba? Nagbulag-bulagan ang mga gonggong. Bakit kaya si Ivan? Kasi dahil po yan sa ganyan makabayan. Sila ang totoong salot ng lipunan, di ba? At syempre, pag-uusapan po natin na ngayon ay isa ng ombudsman makabayan, si Boyeng Rimulya. Na nabibigay po ng sakit ng ulo sa mga DDS, nabibigay ng high level of anxiety at saka depression sa mga DDS, di ba? Kaya nga sila, di ba, nag-panic mood na makabayan kasi nag-umpisa na ang kanilang bangungot sa kanilang buhay. And also, pag-uusapan rin po natin yung Blue Ribbon Committee at marami pang iba. Okay? But for that, pag-uusapan muna natin itong message ng ating viewer na si Ma'am Dayan dahil ako po talaga ay naawa sa kanya makabayan. At saka, I am very, very sure makaka-relate po kayo dito sa kanyang message. Ano yan sa Ivan? Masyado na po siyang nasaktan makabayan. Kasi according sa kanya, dahil po dito sa mga nangyayari sa ating bansa, sa ating gobyerno, kaguluhan, ang sinisisi dito ng kanyang kapwa guro makabayan ko ay si PBBM daw. So nag-response ako sa kanya makabayan. Sabi ko, hayaan niyo sila Ma'am Dayan. Nabulang kasi sila sa maling paniniwala. Huwag niyo lang pong damdamin. Don't worry. Dahil nandito naman po kami mga vlogger at mga kababayan natin na handang ipagtatanggol ang ating presidenteng si PBBM. So tingnan nyo, malaki talaga dito no ang epekto ng mga ipinabakalat na fake news ng mga DDS vlogger at saka mga trolls makabayan. Ang dami pong naapektuhan. Kasi marami silang napaniwala dito na makababayan natin. Tingnan nyo, sinisisi nila si PBBM sa mga nangyayari makabayan. Samantalang kitang-kita naman ho ang mga lakad ni PBBM, mga hakbang na ating presidente, ang kanyang mga programa, at dito rin po sa kanyang hakbang or mandatong ginawa para masugpo ang korupsyon sa ating gobyerno. Kitang-kita natin yan lahat. Pero bakit hindi yan nakikita ng ibang tao makabayan? Sinisisi nila si PBBM. Bakit? Dahil ho yan sa fake news na ipinabakalat ng mga DDS trolls makabayan. Pati nga, di ba, si Senator Amy Marcos napapakalat na rin po ng fake news makabayan kasi siya po ay nahawa dito sa kanyang best friend na si Sara Duterte. But don't worry po, Ma'am Dayan, kasi nga 24 hours po nagtatrabaho ang ating DICT para masawata ang mga ipinabakalat na fake news ng mga DDS. Isa po dyan ang kanilang ginawa na hakbang. For more details, let's watch this. Doble kayod ang Department of Information and Communications Technology o DICT para masawata ang online disinformation at online financial scams. Lalo't papalapit na ang Kapaskuhan. Tinawag na kahiya-hiya ng palasyo ang mga gumagamit sa mga nagdaang sakuna tulad ng lindol sa Cebu para magpakalat ng disinformation. Ito ay sa harap ng mga kumalat na post sa social media na nagsasaad ng ilang pahayag tungkol sa lindol na sinabi umano ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Mariin itong pinabulaanan ni Yusek Castro. Sa ating patuloy na laban kontra fake news, hindi maiiwasan na maging target tayo ng mapanirang mga balita. Gaya na lamang po nitong mga nagkalat na maling balita at ginamit pa ang sakuna upang maghasik ng kasinungalingan. Ito po ay hindi ko po sinabi, ngunit ginamit po ang ating larawan para makapagbigay po ng fake news. Sana naman po ay huwag ninyong gamitin ang mga kababayan natin para sa pansariling interes dahil sa totoo lang, ang ginagawa ninyo ay kahiya-hiya na po. Hinggil dito, mas nagdodoble kayod pa ang Department of Information and Communications Technology sa paglaban sa fake news na tinawag ni Secretary Henry Aguda bilang man-made na sakuna. Kabilang sa mga akbang ay ang planong pagpapapasok sa bansa ng overseas content moderators.
Bagamat iginagalang ng DICT ang freedom of expression, may panawagan pa rin si Secretary Aguda sa social media platforms. Yung mga toxic content na in clear violation of our laws and in clear violation of their own community standards, kung responsableng platform kayo, i-enforce nyo na, i-take down nyo na yan. Dahil alam nyo namang nakakasama yan. Hinggil naman sa lindol sa Cebu, sinabi ng DICT ay posibleng maibalik na sa 100% ang connectivity sa mga apektadong lugar. Sisikapin ding bago matapos ang Administrasyong Marcos, mailalagay na sa ilalim ng lupa ang fiber optic cables sa halip na nakalinya sa mga poste upang masigurong hindi na mapuputol ang koneksyon kapag may lindol o bagyo. Kaugnay naman sa mga naglipa na pa ring online scams, nagbigay na ng direktiba si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tuluyan ang sugpuin ang digital scams pagdating ng Pasko ngayong taon, kung saan inaasahang tataas na naman ang online financial transactions tulad ng paggamit ng credit cards. Kabilang sa mga tinitingnan ng DICT ay ang paggamit ng retinal scan o ang pag-authenticate sa pagkakakilanlan ng isang tao gamit ang mata. Nakikipagtulungan na rin ito sa mga telco upang tuluyan ng maalis sa bansa ang makalumang 2G at 3G networks na ginagamit ng mga scammer para gayahin ang official numbers o accounts ng mga kumpanya o bangko. Ito po, sinasagap yung signal ng 2G at saka 3G. Tapos akala nyo, ang nagme-message sa inyo, yung bangko o gobyerno, pero hindi pala, na-change na nila, nagpapanggap lang sila. Ang sabi nga ni Presidente, etong Christmas na to, sana naman lahat ng magtra-transact sa digital infrastructure safe and mawawala na ng scam. Okay, so yan po ang ginawang hakbang ngayon ng ating gobyerno makabayan at atin po silang tutulungan. Kapag meron kang nakita po ng mga fake news, ipadala nyo sa akin. Kasi yan po yung aking i-forward sa kanila makabayan. Naalala nyo ba yung fake news po doon kay Yussi Claire makabayan? Diba pinakita ko yan dito? How many vlogs ago na ba yon? Na sabi ko, kahit hindi natin titingnan yung press ko ni Yussi Claire, I am very sure, 1,000% hindi ito sinabi ni Yussi Claire makabayan. Kasi nga, very obvious naman yan. Diba? Bakit naman yan sasabihin ni Yussi Claire makabayan? Tapos sinabi ko rin po dito na isa po sa ating batayan kung bakit yan fake news. Kasi wala pong press con si Yussi Claire October 1 makabayan. Kaya sure na ho tayo. Noong nakita ko po yung fake news na yan po'y aking kaagad i-forward doon kay Yussi Claire makabayan. At buti na lang, the other day, kanya po itong na-brought up doon sa kanyang press con makabayan. Okay? So kay Ma'am Dayan po, don't worry, nandito po kaming handang ipagtatanggol ang ating presidente. At kasama rin po natin ang milyon na kababayan natin na sumusuporta pa ngayon sa ating presidenteng si PBBM. Hindi lang sumusuporta pa ngayon, kundi mas lalong lumakas ang kanilang paniniwala at suporta sa ating presidente. Okay? But anyways, forward to makabayan. Pag-uusapan na natin yung nangyari sa Blue Ribbon Committee. Kasi nga 'di ba, merong inilabas po na balita or statement si SP Tito Soto makabayan ko na ang kanyang iupo bilang acting chairman ng Blue Ribbon Committee ay itong si Senator Erwin Tulfo. Kasi nga 'di ba, kasama doon sa mga listahan na pagpipilian na gawing chairman po ng Blue Ribbon Committee makabayan ay nag-decline na po. 'Di ba, na-decline na itong si Senator Raffy Tulfo, si JB Ejercito, si Kiko Pangilinan, sila na po ay nag-decline makabayan. And also, kanina lang po, before nag-vlog si Shaiban, pati po si Pia Cayetano, siya rin po ay nag-decline makabayan. So, alam nyo, sayang talaga no? Honestly, nasayangan si Shaiban na na-decline po si Risa Hontiveros. Para sa akin lang. Para sa akin, no, kung magpili ako dyan, kung pipili ako dyan ng isa sa 5 po na naisip ni SP Tito Soto makabayan na gawing chairman po ng Blue Ribbon Committee, sa 5 dyan, gusto ko si Risa Hontiveros makabayan. Kasi nakita na ho natin ang kalidad ni Risa Hontiveros makabayan. Di ba? Walang tako talaga eh. Walang sinisino.
dito ng mga tao. Well, actually, si Raffy Tulfo, okay naman siya. Para sa akin, okay naman po si Raffy Tulfo, mga kabayan. Pero sila kasi ay nag-decline kaagad. Si Raffy Tulfo, Kiko Pangilinan, si JB, at saka itong last po, itong si Pia. At saka pati rin po si Risa Hontiveros, mga kabayan. Pero ako po'y nasayangan talaga ni Risa Hontiveros. Kasi nga, para sa akin, no, nakita na ho natin the way mag-handle ng committee at saka mag-hearing, ito pong si Risa Hontiveros, mga kabayan. Di ba nakita na ho natin yan? Kahit doon sa issue po yung merong religion, yung issue po ng Pogo, actually hindi siya doon ang chairman. Pero nakita natin the way siya bumangga ho sa mga sindikato, mga kabayan, kitang-kita na ho natin. Pero honestly, para sa akin, si Lacson pa rin eh. No, honestly, mga kabayan, si Lacson ba talaga eh? Sayang na sayang talaga eh. Pero pag-usapan natin si Lacson. Bakit? Kasi si Lacson, mga kabayan ko, dito napatunayan na naging totoo na ang ating analysis, mga kabayan. Bakit sa Evan? Kasi doon po sa press con ni Cayetano kanina, mga kabayan. Anong sinabi niya sa Evan? Di ba sabi ko sa ating last vlog kung bakit bumitaw si Senator Lacson bilang chairman ng Blue Ribbon Committee? Kasi siya yung pawn na ginsakripisyo, mga kabayan. Sacrificing of pawn. Parang laro po ng chess at saka Game of Thrones, mga kabayan, na handa nila isakripisyo ang kanilang posisyon at saka buhay para hindi lang pakikilaman ang tao nito. Di ba yan po sabi ko sa ating last vlog, mga kabayan? At dito natin mapapatunayan. Bakit sa Evan? Kasi inamin po ni Senator Alan Peter Cayetano na nag-usap-usap pala yung majority at saka yung minority tungkol dito kay Lacson, mga kabayan. For more details, let's watch this. Hindi kami happy, ligawan nyo kami or mag-usap tayo. So hindi kami nakikialam pag ang usapan purong majority. Pero pag usapan sa Blue Ribbon, usapan ng buong Senado yon at yun lang pakiusap namin tatlo. Three things, di ba? Yung direction, make it joint, di ba? Number two, let's define the terms and make it fair to everyone, ha? Then, three, walang takipan. Pero ano yung ating safeguards na walang susian na lang dyan na who will say what, di ba? Nung lumabas yung picture kay Senator Ping, I felt for him. But everyone else is the victim of the same thing, eh. Di ba? Oh, di ba? Yung picture na lumabas itong si Ping, mga kabayan ko, yung tungkol kasi yun sa insertion. Doon kasi sila umunto lahat, mga kabayan. Not just that sa insertion, kundi pati rin po sa paghawak ni Senator Ping Lacson doon sa flood control project scandal, mga kabayan. Kasi wala hong pinoprotektahan si Ping Lacson na mga senador, mga kabayan. Kung ikaw ay pasaway, kung ikaw ay sangkot, panagutan mo yan, di ba? Nakita kasi nila yung, mga kabayan, na walang sinisino-sino itong si Senator Ping Lacson. Kaya siya po ay napagkaisan, mga kabayan. Malamang sa malamang, ang kanilang titirahin dito ng grupo ho ng mga senador na magunggong, si SP Tito Soto, mga kabayan. Diba? Yan po ang analysis ni Sir Ivan. Ang kanilang titirahin dito, si SP Tito Soto. Sila po ay mapapakalat na merong mangyayaring kudita dyan sa Senado. At plano lang tatanggalin si SP Tito Soto kapag hindi bibitaw sa pesto itong si Senator Ping Lacson bilang chairman ng Blue Ribbon Committee. Diba? Meron ng ebidensya. Mismo nang itong si Cayetano ang nagsalita, mga kabayan, na talaga pong napagkaisahan nila. O itong si Lacson, mga kabayan, talagang napag-usapan nila. Kasi nga maraming mga senador ngayon ang nasangkot. Flood control projects, pati po sa insertion funds, mga kabayan. Kaya maraming nadadamay. Kaya hinila nila pababa itong si Lacson, mga kabayan. Diba? Sayang na sayang talaga eh. Pero sana lang, dito sa pumalit kay Senator Ping Lacson na si Senator Erwin Tulfo ay dapat matapang. Para sa akin, dapat talaga na matapang. At handa niyang banggain kung sino mang babangga sa kanya ng mga senador, mga kabayan. Bakit sa Ivan? Expected na ho natin yan. Talagang titirahin yan. At marami po na mga DDS na mga gonggong na mga senator ng handang kakausapin itong si Senator Erwin Tulfo. Kasi ito po ang mangyayari, mga kabayan. Titestingin nila
or titestingan nila itong si Senator Erwin Tulfo kung babanggain ba niya yung mga Duterte or hindi, mga kabayan. At dyan natin makikita yung kalidad ng isang Senator Erwin Tulfo sa darating ho na hearing ng Senate Blue Ribbon Committee, mga kabayan. And after that, dyan na tayo mag-judge after sa kanyang hearing. Okay? So but for now, siyempre, hindi muna. Bigyan natin po ng chance si Senator Erwin Tulfo, mga kabayan. Pero ngayon, sayang si Risa eh. Diba? Sayang talaga si Risa, mga kabayan. But anyways, forward tayo. Pag-usapan natin yung gusto mangyari ni Senator Alan Peter Cayetano, aka Boytin K. Payuda, ang kanyang gusto mangyari na snap election, mga kabayan. So, but before that, ipaparinig ko muna sa inyo ang kanyang sinabi sa kanyang press con kanina. For more details, let's watch this. Sir, balik ko lang konti doon sa pitch nyo on resign all and snap elections. Yun nga po kasi apparently based on reactions, parang wala pong masyadong Hindi mabenta. So far si Senator Erwin, pero tinanong lang, may kolatilya lang siya bakit wala yung mayors. Tapos si Senator Bato, okay daw siya. Someone told me okay si Senator Joel, pero hanggang dun lang. So, kumbaga sa isang produkto, hindi nabenta eh. Unfortunately, kasi I still think it's a good idea. Yun nga po, pero are you, kumbaga, do you acknowledge na it may be an impossible idea and also, meron po mga batikos na parang, ano purpose niyan? Why are you pitching it? Two Baka things. pamumulitin. Okay, one, it's an improbable. It's not impossible. Para mawala ng problema, mag-resign na si President o mag-resign na si Vice. Hindi. Pero I'm willing to volunteer all of us. But the question is, are you willing to volunteer yourself? Kasi I cannot force them naman. Willing ako kahit mauna. Basta't kasama sila. Iba yung mauna, iba yung ikaw lang. O ngayon, mismo na siya nagsabi, mga kabayan, na hindi buminta ang kanyang proposal na snap election kasi hindi siya sinuportahan, mga kabayan. Ay, meron nga pala, meron suporta sa kanya. Isa lang po, si Bato de la Rosa. Hey, isa lang yung nagpaipal, mga kabayan, sa kanya. But the rest, hindi siya sinuportahan. Bakit? Kasi nakita ho ng mga senators na ayaw ho ng mamayang Pilipino na magkakaroon ng snap election, mga kabayan. Diba mismo sinabi po ni Cayetano na nakita po sa mga reaksyon ng mga tao na ayaw sa snap election at ayaw siyang suportahan, mga kabayan. O diba? Ngayon, nagising ang gonggong. Kasi hindi talaga maganda magkaroon po ng snap election, mga kabayan. Yan kasi ang kanyang ginawang pamumulitika dito sa pro-admin, mga kabayan. Diba, snap election, pag-akala niya matatakot ho ating gobyerno sa snap election, mga kabayan, gusto niya kasing tatakotin. Hindi naman tayo natakot, pero alam natin na yan po'y napakalabo talaga na mangyari sa panahon natin ngayon, mga kabayan. Napakalabong mangyari yan. So ngayon, na-realize niya na hindi siya susuportaan. At saka mismo rin po ito, mga kabayan, na sabi po na Cayetano na handa daw siyang mag-resign kapag mag-resign po yung iba, mga kabayan. Diba humingi siya ng assurance, gunggong talaga eh. Humingi ba siya ng assurance nung sinabi niya ang kanyang proposal, mga kabayan? Diba? Diretso niyang sinabi ng kanyang suggestion ay mag-resign lahat ang mga government officials starting po sa mga presidente, sa vice-presidente, mga senators at saka congressman, mga kabayan. Diba? Humingi ba siya ng assurance doon? Hindi. Ngayon lang na siya ay binakbakan, mga kabayan. Kasi nga siya po ay binanatan mismo ng kanyang kapatid na si Leno Cayetano na siya muna ang mauna. At lahat po ng mga kababayan natin na mga pro-admin supporter nanawagan na siya dapat ang unang mag-resign, mga kabayan. Kasi tayo na po ay natuto. Hindi na po tayo magpapabudol dito kay Cayetano, mga kabayan. Nangyari ba yung 10K na kanyang promise? Diba? Hindi. Tas ngayon, magpapabudol na naman po tayo, mga kabayan, dito kay Cayetano. Hindi na yan mangyayari. So panawagan mo ng mga tao, siya muna ang mag-resign. Tas ngayon, nandamay pa, mga kabayan. Nakakatawa talaga eh. Nandamay pa yung gunggong. Gusto niya, kapag siya daw ay mag-resign, dapat meron siyang assurance na mag-resign po yung ibang mga kasamahan niya, mga kabayan. Siya lang dapat ang mag-resign dito kasi wala siyang kwenta na senador, mga kabayan. Diba? Siya lang po ay pinabakain ng itats na mga Duterte. O diba? Ngayon,
pag-usapan na natin si Boyeng Remulla na ngayon na ay ombudsman, mga kababayan. Diba nagkalat talaga itong si Senator Amy Marcos, no? Naluka siya, tumaas ang kanyang tension, tumaas ang kanyang anxiety level, at nagka-depresyon na daw siya, mga kababayan. Siya lang po. Sila lang dito ang nagpapanik. Pero happy ho ang majority ng mga Pilipino na naging ombudsman itong si Boyeng Remulla, mga kababayan. Diba? Sure na tayo. Sure na po tayo na itong si Boyeng Remulla ang pipiliin ni PBBM. Bakit ka sure, Sir Ivan? Doon pa lang po sa ipinakalat po na balita ng mga mainstream media. Napansin nyo ba na diba meron na pong iniligay or meron na pong ibinigay na shortlist ang ombudsman na pangalan po na papipilian po na maging ombudsman, ibinigay na po doon kay PBBM. At nandun po sa listahan, pang 7, itong si Boyeng Remulla, mga kababayan. Diba pang 7 na po? Kasi yung una dito sa listahan, si Mike Aguinaldo, Stephen Cruz, si Kerlan, si Annalisa Logan, Mario Lopez, si Musngi, at saka itong si Remulla, mga kababayan. Pang 7. Ngayon, pang-ilan na ba na naging ombudsman itong si Boyeng Remulla, mga kababayan? In history sa Pilipinas, Ika-ilang ombudsman na ba? Sakto ba yun? Ika-ilang ombudsman na ba itong si Remulla, mga kababayan? Di ba pang 7 na ho siya? Kasi nga sa listahan dito po sa listahan po ng ombudsman, mga kababayan, di ba ang naging ombudsman si Vasquez, si Desierto, si Marcelo, si Gutierrez, nandyan po si Conchita Carpio Morales, at saka yung last, itong si Samuel Martires, mga kababayan. So ngayon, pang 7 itong si Remulla. Meron ho tayong kasabihan po ng ibang, mga kababayan, paniniwala na yung 7 daw, yan ay swerte. Diba? Lucky 7, mga kababayan. Yan po ay paniniwala po ng iba. Diba? Lucky 7. Nandiyan na po sa listahan ng ombudsman, ika-7 si Remulla. Doon rin po sa inilabas ho ng lahat ng mga mainstream media, pang 7 rin ho itong si Remulla. So, klaro na. Diba? 7, so malamang sa malamang, siya dito ang magiging ombudsman, mga kababayan. At hindi tayo nagkamali. Kasi siya po ang pinili ni PBBM. Kasi nga, doon po sa listahan, well, siyempre magaling rin po yung iba, mga kababayan. Pero very credible talaga dito at dapat maging ombudsman sa panahon na ito, itong si Remulla, mga kababayan. Agree ba tayo? Please comment sa baba. Babasahin niyo mamaya ni Sir Ivan, okay? So alam niyo ba na meron pong mga kaso na tinulugan, inupuan lang ni Martires, mga kababayan, hindi ginalaw, na ngayon po ay ginalaw na, inumpisahan na ni Boyeng Remulla. Ano, Sir Ivan? Di ba meron pong kaso yung secretary ni Sara Duterte, mga kababayan, yung si Colonel Raymond Lachica. Naalala ba natin yung hearing doon sa Trico, mga kababayan? 'Di ba yung si Lachica tungkol dito sa confidential funds ni Sara Duterte, mga kababayan? Kasi itong si Colonel Lachica, marami siyang alam sa confidential funds, kalokohan ni Sara Duterte. Baka nga kilala niya itong nangangalan po na Grace Piatos, mga kababayan, na hanggang ngayon hindi pa rin po talaga natin alam at siya kilala kung sino si Grace, Mary Grace Piatos. Pero itong si Colonel Lachica, malamang sa malamang alam niya kung sino yung si Mary Grace Piatos, mga kababayan. At siya po ay kinasuhan. Nung lumabas na po itong balita na to, abay, sabi po ng mga DDS, ayan, nagumpisa na si Boyeng Remulla. Tinira na yung mga tao ni Sara Duterte. Ang hindi nila alam, panahon pa po ni Martires, nandyan na po yung kaso, mga kababayan. Diba? Sino ba nakakaalam niyan? Nandyan na ho yung kaso, dyan sa ombudsman. Ang problema, DDS kasi yung isang ombudsman, mga kababayan. Kaya inupuan lang, itinago, hindi ginalaw, pinatulog, mga kababayan. So ngayon, nandyan na po itong si Boyeng Remulla. Ngayon, ginalaw na, mga kababayan. Inumpisahan na. Ngayon, nag-start na po, nagpanik ang mga DDS. Tingnan nyo, nag-rally kagad, mga kababayan. Hey, sabi nila, walang ibang gustong gawin dyan si Remulla, dyan sa ombudsman, kundi pababain at saka kakasuhan itong si Sara Duterte. Diba, gunggong talaga eh. Kung meron mang kaso, itong si Sara Duterte, dapat lang siya po ay kakasuhan. At dapat galawin dyan ang ifinala kaso ni kay Sara Duterte na nandyan po sa ombudsman, mga kababayan. Agree ba tayo?
Hindi dapat yan patutulogin. Hindi naman kasi si Martires itong si Boyeng Rimulya, mga kababayan. Malaki huyang pagkakaiba si Boyeng. Kasi si Boyeng talagang gagalaw yan. Talagang magtatrabaho yan. Di ba? Ita talaga ba yan ni BBM kung hindi siya credible, mga kababayan, at saka competent po na isang ombudsman or dating DOJ secretary, 'di ba? Nakita ho yan ni BBM na itong style po sa pagtatrabaho ni Boyeng Rimulya, talagang siya po ay karapat-dapat iupo isang ombudsman, mga kababayan. 'Di ba? Panic mode na ang mga DDS. So ngayon, dahil naupo na bilang ombudsman itong si Boyeng Rimulya, binuhay ng mga DDS yung dating issue na kinakasangkutan na skandal ng kanyang anak, mga kababayan. Di ba yung si Juanito, basta sa Juanito Rimulya yun eh. Yung, di ba, yung nasangkot po daw sa droga, mga kababayan. Naalala ba natin yan? Pansin niyo po ang mga Facebook account ngayon ng mga DDS. Ano ang mga post nila, mga kababayan? Tungkol sa anak ni Boyeng Rimulya na nakasuhan noon dahil sa droga, mga kababayan. Pero hindi kasi nila inilagay sa kanilang post na yung kaso ho ng anak ni Boyeng Rimulya, yan na po ay dinismiss, mga kababayan, kasi siya po ay naakwit. Bakit siya, Ivan? Sa hindi po nakakaalam sa kaso dito kay Boyeng Rimulya, wala kasing direct evidence. Kasi nga, nung isinagawa yung investigation, mga kababayan ko, wala kasing alam, hindi kasi alam ng anak ni Boyeng Rimulya na merong magpapadala sa kanya ng package, mga kababayan. Kasi nga, di ba, package yan from NAIA, na-intercept daw ng drug team yung package daw para kay sa anak ni Rimulya, mga kababayan. Tapos, yun po ay pinadala ng isang team doon sa bahay ni Rimulya. Nung kinausap po ng taga-PDEA, yung si Rimulya, mga kababayan, anak po ni Boyeng Rimulya, walang alam itong anak ni Rimulya, mga kababayan. Kaya yan po ang problema doon sa final na kaso ng taga-PDEA, doon sa DOJ, mga kababayan. Kaya yan po ay naakwit. Kasi wala pong direct evidence at saka naputol yung chain of evidence, mga kababayan. Maraming butas kasi doon at hindi yan naintindihan ng mga DDS, mga kababayan. For more details, let's watch this. Marami ang nagulat at hindi makapaniwala sa pagka-quit sa anak ni Justice Secretary Boyeng Rimulya sa kasong possession of illegal drugs. Noong Oktubre 11, 2022, hinuli si Juanito Jose Rimulya III ng mga ahente ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA. Tinanggap daw kasi ni Rimulya ang delivery ng pakete na nakapangalan sa kanya na pinadala ng isang Benjamin Hoffman mula po sa California. Ang laman ng pakete ay higit 900 grams ng kush, isa pong uri ng high-grade na marijuana. Ayon sa mga otoridad, na-detect ito sa X-ray sa NAIA nang dumating ito noong September 27. Nakalagay sa pakete na hooded sweaters daw ang laman nito, pero nakita sa X-ray na meron itong organic na laman. At nang dalhin na ang mga K9 units, lumabas po na droga ito. Kaya't nagsagawa ang PDEA ng controlled delivery kay Rimulya sa kanyang bahay sa Las Piñas at hinuli siya nung tanggapin niya ang pakete. Sa unang tingin, para nga namang dekaho ng kaso, tinanggap ni Rimulya ang delivery at nang bulat-latin, tumambad ang droga. Ang kaso po kay Rimulya ay violation ng Section 11, Article 2 ng RA 9165 o yung Dangerous Drugs Act. Pero bakit na-dismiss kagad ang kaso sa korte? Ayon po sa ruling ni Judge Ricardo Moldes II ng Las Piñas RTC, dalawa nga ang naging problema sa kaso ng prosekusyon. Una, hindi raw napatunayan na alam ni Rimulya ang nilalaman ng paketeng kanyang tinanggap. Pangalawa, naputol ang chain of evidence ng droga habang nasa kustodiya ito ng mga otoridad. Ano po ang ibig sabihin ng mga ito? Ayon kay Judge Moldes, hindi raw sapat na tinanggap ni Rimulya ang delivery ng pakete para patunayan na may kinalaman siya sa illegal na droga. Kailangan daw patunayan ng prosekusyon na alam ni Rimulya na droga ang kanyang tinanggap. Katunayan nga, ayon kay Judge Moldes, mukhang hindi alam ni Rimulya nung una na meron siyang delivery. Ito kasi po ang lumabas sa testimony ng mga mismong PDEA agents na si Agent Bongao at Agent Mekeng. Silang dalawa po ang nagpanggap na delivery men. Sila rin ang humuli kay Rimulya nung tanggapin ni Rimulya ang pakete. Sa kanilang testimonya sa korte, ito po ang naging usapan nilang tatlo ni Rimulya. Sinabi ng dalawa na may parcel para kay Rimulya. Ang sagot ni Rimulya, wala siyang inaasang parcel o padala.
Pagkatapos, tinanong ng dalawang ahente si Remulla kung kilala niya si Benjamin Hoffman, yung nagpadala ng pakete. Ang sagot ni Remulla sa kanila, ayon mismo sa mga ahente, ay hindi niya kilala si Hoffman. Pero sabi raw ni Remulla, tatanggapin niya ang pakete kung nasa pangalan naman niya. At nang tanggapin ni Remulla ang pakete, saka siya hinuli ng PIDEA. Ngayon, ayon kay Judge Moldes, malinaw sa kwento ng dalawang ahente na walang inaasahang pakete si Remulla at tinanggap lamang daw ni Remulla ang pakete na maaring hindi raw niya alam ang laman. Ayon kay Judge Moldes, ito rin ang naging desisyon ng Korte Suprema sa Luna versus the People of the Philippines noong 2021. Hindi raw sapat ayon sa Korte Suprema na hawak lang ng isang tao ang lalagyan na maaring merong droga sa loob. Kailangan daw malinaw na alam niya na merong illegal itong laman. Importante raw kasi ito para panlaban ito sa pagpaplant ng mga ebidensya sa mga inosenteng tao. Isa pang pinunan ni Judge Moldes ang chain of custody ng ebidensya. Sa mga kasong gaya ng illegal na droga, importante raw kasi ang chain of custody mula po sa pagkaka-identify ng droga hanggang sa pagkakahuli sa may hawak nito hanggang sa pagpresenta nito doon sa korte mismo. Lumalabas na base sa markings sa pakete, unang na-intercept ito ng Customs Anti-Illegal Drugs Task Force noon pang September 28. Pero sa hindi pa malamang dahilan, ayon kay Judge, October 4 na ito binigay sa Customs Examiner. Isang buong linggo po yan. Pagkatapos, tinurn over na ito sa PIDEA noong October 10 na. Kinabukasan, hinuli si Remulla at matapos ito, pinatesting na ang droga. At ayon po sa korte, walang anumang dokumentasyon kung paano inilipat ang droga sa evidence custodian. Ayon kay Judge Moldes, basic dapat ito pagdating sa handling ng mga drug evidence na hindi napapatid ang chain of evidence. At alam daw dapat ito ng PIDEA. Kung hindi magarantiya ng mga otoridad ang dokumentasyon ng illegal na droga hanggang umabot ito sa korte, hindi mo raw talaga maasahan ang isang drug conviction. Okay, so yan po ay 3 years ago, makabayan. At ito po ang rason kung bakit na-acquit at saka na-dismiss ang kaso ng anak ni Boying Remulla. O diba? Yan po hindi naintindihan ng mga DDS, makabayan. Kasi ano lumabas dito, parang plinantingan lang ho ng ebidensya itong anak ni Remulla, makabayan. At take note ho mga DDS, hindi po si Boying Remulla ang humawak ng kanyang kaso. Iba ho na judge ang humawak ng kaso ng anak ni Boying Remulla, makabayan. So yun po ang naging desisyon na siya po ay inakwit at saka dismiss na ang kaso ng anak ni Remulla. O diba? Gusto kasi nilang tanggalan po ng kredibilidad itong si Boying Remulla, makabayan. Kaya kung papansinin ninyo, yung mga post po ng mga DDS, nagkalat ngayon ang mukha ng anak ni Boying Remulla, makabayan. Diba? Meron pong kasama po na kush or yung mga hybrid po na marijuana, makabayan, at saka binuhay nila itong kaso ng anak ni Boying Remulla. O, diba? Ang maniniwala lang dyan, yun lang po mga bubo, mga tanga, mga loko-loko ho na mga DDS followers. Sila lang po dito. Bakit? Kasi hindi nila inalam ang history ng kaso ng anak ni Boying Remulla, makabayan. Okay? But anyways, before tayo magpapatuloy, siyempre, pasalamatan muna natin ating mga viewers na nag-like, and also nag-share po ng ating mga vlogs. Thank you so much at God bless po sa ating lahat. Okay, siyempre, i-shoutout natin ating mga pinalangga na mga legends, ang mga senior citizens. Hello po, kumusta ang lahat? And also, i-greet natin ng happy birthday ang lahat ng mga viewers na nag-birthday ngayong araw. Happy birthday! Okay, and also, syempre, i-acknowledge natin ating mga viewers na may maraming na i-comment dyan sa baba sa ating comment section ang ating pong top 5 commenters. At nandyan sa ating listahan, ang nanguna po si Ma'am Lena Sabado. Mayroon siyang 31 na mga comments. Nandyan rin si Sampaguita, mayroon siyang 20 na mga comments. Rita Mejia, mayroon siyang 14 na mga comments. Nandyan rin si Ma'am Alicia, mayroon siyang 13 na mga comments. And Marilyn Lima, mayroon siyang 12 lahat na mga comments. Okay? So, thank you so much. At syempre, i-greet natin ating mga suki, mga early birds. Yun ang una sa pag-comment yun sa baba sa ating comment section. Kasama natin ngayong araw si Emeros Liktawa, Ninita Umale, Nympha Nazareth. Nandyan rin si Grace Gruta, Veronidia Serrano, Velma Basco, Mario Marasigan, Enday D. Patron. Nandyan rin si Noel Narcida, Consuelo Corpus, Leonardo Manansala. Nandyan rin si Mac Japan, Zaida Taha from Riyadh,
Saudi Arabia. Kasama rin po natin si Elmer Pinaranda, Rin Chang, Ariel Vicente Sr. Nandyan si NextL2, NextXL, at saka hi to Ninita Vito Neo. Okay, ang hirap naman nun. But anyways, mga kababayan ko, ipapakita natin dito sa mga DDS na mga fake news peddlers kung ano ang trinabaho ni PBBM the other day. For more details, let's watch this. At sa punto pong ito, ating pong talakay ng update tungkol sa mga programa ng kasalukuyang administrasyon dito sa Mr. President on the Go. Una nga po dyan, mga kababayan, nanindigan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na hindi niya papayagan ang anumang uri ng pag-aaksaya ng pampublikong pondo, lalo na sa mga proyekto na may halong foreign aid at loan, habang isinusulong ng kanyang administrasyon ang malawakang investigasyon sa mga korupsyong kaso sa mga flood control projects. Ginawa po ng ating Pangulo ang pahayag sa kanyang keynote address sa 2025 Philippine Development Forum sa Mandaluyong City, kung saan inanunsyo din ng Pangulo ang malalaking reforma sa review at approval guidelines ng mga foreign-assisted flagship programs ng pamahalaan. Aminado ang ating Pangulo na maraming critical bottlenecks at systemic challenges ang matagal nang humahadang sa epektibong paggamit ng Official Development Assistance o ODA. Bilang chair ng Economy and Development Council o ED Council, sinabi niya na nirevise nila ang mga guidelines ng Investment Coordination Committee upang mapabilis yung proseso, bawasan yung red tape at mapaigting yung public service, kauna-unahang comprehensive update sa loob ng isang dekada. Kabilang po sa mga bagong guidelines ang pagtaas ng cost threshold ng mga locally funded projects sa 5 billion pesos at ang pagpapalawak pa po ng coverage ng ICC para isama mga PPP projects. Mandatory na rin ang review ng ICC sa lahat ng foreign loan assisted projects, habang mga grant assisted projects naman ay dumadaan sa Department of Economy, Planning and Development o DepDev. Ayon kay DepDev Secretary Arsenio Balisacan, layunin po ng mga bagong patakaran na siguraduhin na ang bawat piso ng gobyerno ay may pakinabang para sa mga Pilipino. Idinagdag ni Marcos na magpapatupad din ng mga measure ang ED Council upang mapadali ang pag-issue ng special authority para sa mas mabilis na negotiation at pagpapatupad ng mga foreign loans and grants. Samantala, dumali rin po sa PDF 2025 ang Japanese Ambassador Endo Kazuya kasama ang miyembro ng gabinete at iba pang development partners. Sa nakalipas na 50 taon, nananatiling pinakamalaking donor ng ODA sa Pilipinas ay ang Japan at nangakong ipagpapatuloy ang suporta nito para sa socio-economic development ng ating bansa. Pagpapalakas sa edukasyon at pagpapatatag na healthcare system. Tututukan niya ni Pangulong Marcos Jr. bago matapos ang kanyang termino. Kasabay ang patuloy na kampanya laban sa katiwalian. Dekalidad na medikal na serbisyo at healthcare system, disenteng pabahay sa mga Pilipino, sapat na pagkain at mataas na antas ng edukasyon. Ilan lamang yan sa mga prioridad at tututukan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa natitirang taon ng kanyang administrasyon. The social programs are important. Once you've achieved that, for me, the next thing you should do is education. We have to make sure that the generations to come are well educated. They're well able to compete amongst themselves in the Philippines and internationally because kaya naman ng Pilipino yan eh. Yeah. Target ni Pangulong Marcos na ibalik ang dating pagkakakilanlan ng Pilipinas mula sa pagiging pinakamahusay magsalita ng Ingles sa Asia hanggang sa pagkamit ng mataas na literacy rate o kakayahan na magsulat at maintindihan ang binabasa. But they have to be trained. There has to be a system that brings them up to the standards so they can be internationally competitive in whatever they do. If they enter a business or they compete in the labor market, that's what we need to do. Ang mga ambisyon na ito at sakripisyo ng mga kawani ng gobyerno na tunay na naglilingkod sa bayan, aniya ang ilan sa mga nagtulak ng pagsisiwalat ni Pangulong Marcos sa katiwalian. These people are trying so hard and these people are doing something else entirely. Yeah. You know, they're just doing all this corruption, just taking money, destroying projects, you know, that people very worked hard on. Sa kabila ng kaliwat ka ng isyu ng korupsyon, naniniwala si Pangulong Marcos na marami pa ring tapat sa kanilang sinumpaang tungkulin.
Government service is not easy. We must respect that people are really working very hard and trying their best. We cannot paint everyone in government with the same brush as all of these corrupt operators. And these corrupt people are not the face of government. All they are is the face of corruption. Sa iba pang balita, pinayuhan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga alkalde na huwag palusutin ang mga proyekto sa kanilang lugar hanggat hindi ito tinatanggap ng mga LGU. Hinihikayat din silang personal na inspeksyonin ang mga proyekto. Huwag kayong magpalampas ng project na hindi ninyo ina-accept. Puntahan ninyo yung city engineer ninyo, papuntahin ninyo. Yung municipal engineer ninyo, papuntahin ninyo. Kayo mismo, mag-inspeksyon kayo. Ito ang direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa local chief executives sa harap ng anomalya sa mga substandard at ghost flood control projects sa iba't ibang lugar. Ayon sa Pangulo, sa panahon niya noon bilang gobernador ng Ilocos Norte ay hindi tinatanggap ang isang proyekto kung wala itong acceptance mula sa local government unit. Pero ang ganitong panuntunan ay tinanggal umano ng nagdaang administrasyon. Kaya naman iniutos na ng Pangulo na ibalik ang ganitong sistema. Ang bagong gawain ngayon, sinabi ko sa DBM, hindi pwedeng bayaran ang project hanggang inaccept ng local government at every level. Iginit ng Pangulo na ang mga lokal na opisyal ang mas nakakaalam sa sitwasyon sa kanilang lugar at hindi sila dapat makibahagi sa pambobola o panloloko sa mga tao hinggil sa mga proyekto. Tiniyak naman ito na masusing pag-aaralan ng Department of Economy, Planning and Development ang mga proyektong irerekomenda ng Regional Development Councils. Pinangunahan ng Pangulo ang oath-taking sa Malacanang ng National Executive Board ng League of Cities of the Philippines at National Directorate ng League of Municipalities of the Philippines. Paalala ng Pangulo sa kanila, walang puwang ang korupsyon at pandaraya sa ilalim ng bagong Pilipinas. Kinakailangan po na merong sapat na koordinasyon ang DPWH at ganoon din po ang ibang mga ahensya ng gobyerno sa ating mga mayors upang hindi na po mangyari ang ganito mga ghost projects. Kaisa nyo rin po kami sa panawagan ninyong gawing maayos at transparent ang ugnayan ng lokal at nasyonal na pamahalaan sa lahat ng proyekto at programa sa mga komunidad. Ito ang mga hindi nakikita ng mga DDS mga kababayan. Kasi nga diba parang nakaprograma na sa kanilang utak or nasa sistema na ng kanilang pag-iisip ng ating presidenteng si PBBM ay adik, diba, bangag, walang ginagawa, laging nasa party at walang tinatrabaho para uunlad ang bansa natin. Yan kasi ang lagi nilang iniisip. Kaya nadala dito ang kanilang mga nauto na mga supporter kababayan. So I advise, dito po sa mga DDS, dapat manood kayo kay Sir Ivan para alam ninyo ang mga programa, mga lakad ng ating presidente, ang kanyang mga proyekto, para alam nyo lahat. Kasi isa rin po kayo dito sa makakabenepisyo sa ginagawa ng ating presidente para sa ating bansa. Okay? So anyways, babalikan muna natin itong si Boyeng Remulla makabayan. Kasi ang sarap talaga mang-asa sa mga DDS eh. Hey! Bakit sila takot dito kay Boyeng Remulla makabayan? Ipapakita ko sa inyo ang report ng Rappler. For more details, let's watch this. Ito ang mga pwedeng gawin ni Boyeng Remulla bilang bagong ombudsman. Si DOJ Secretary Jesus Crispin Boyeng Remulla na ang bagong ombudsman. Pinili siya ni President Ferdinand Marcos Jr. nitong October 7, 2025. Bilang ombudsman, malawak ang magiging kapangyarihan ni Remulla. Una, pwede siyang magsuspinde o magtanggal ng mga government officials at employees na nagkasala. May kapangyarihan din ang ombudsman na magsampa ng kaso laban sa mga tiwaling government officials at employees. Halos lahat ng government officials ay saklaw ng mandato ng ombudsman, even si Vice President Sara Duterte. Ngayong may flood control corruption issue, pwedeng imbestigahan ni Remulla ang mga government officials na allegedly involved dito. Kapag may sapat na ebidensya, pwedeng parusahan ni Remulla at magsampa ng kaso laban sa mga officials na involved sa korupsyong ito. Hindi lang yan, ngayong ombudsman na si Remulla, pwede niya ring baliktarin yung mga questionableng polisiya ng ombudsman ni Duterte na si former ombudsman Samuel Martires. Una na riyan ang pag-restrict ni Martires ng Statement of Assets, Liabilities and Net Worth
or SALN ng mga government officials. Ito po yung isang piraso ng papel na nagsasummarize ng yaman ng isang government official. Sa papel na ito, makikita kung may red flag sa isang official, lalo na kung minomonitor taon-taon. Pwede ring ibalik ni Remulla ang lifestyle check sa government. Inalis kasi ito ni Martires under his term. Ang tanong ay gagawin ba ito ni Remulla? Ang sabi ni Remulla nitong September ay open siya na i-review ang SALN policy ni Martires. Suportado rin daw niya ang lifestyle check sa government. Magsisilbi si Remulla hanggang 2032 dahil may 7-year fixed term po ang isang ombudsman. Ibig sabihin, tatawid hanggang susunod na Pangulo ang termino ni Remulla dahil ihalal ng Pilipinas ang bagong presidente by 2028. Hindi rin basta-basta maaalis sa pwesto ang isang ombudsman dahil katulad ng presidente at vice-presidente, impeachable official ang isang ombudsman. So kung sakali man, kailangan muna pong dumaan sa isang impeachment process bago matanggal sa pwesto ang isang ombudsman. For more of these, please... Nako po, 7 years na maupo na ombudsman itong si Boyeng Remulla mga kabayan. Ang ibig sabihin, 7 years po dito magkaka-high blood, magkaka-anxiety at saka magka-depression itong mga didis mga kabayan. Bakit sila takot dito kay Remulla? Kasi nga gusto ni Remulla tatanggalin na yung restrictions na pwedeng matingnan ho yung lifestyle checking ng mga government officials at saka yung SALN ho ni Sara Duterte at saka yung ibang mga gonggong na mga government officials makabayan. Tatanggalin na kasi ni Remulla ang restrictions. Tingnan nyo, sa panahon po ni Martires makabayan, ni-restrict niya, di ba, yung pwedeng tingnan po yung lifestyle check ng mga government officials at saka yung SALN po ng mga government officials makabayan. Tingnan nyo gaano kagunggong itong si Martires. Buti na lang talaga naupo na bilang ombudsman itong si Boyeng Remulla makabayan. At mismong inamin ho yan ni Topacio makabayan ko na kapag maupo bilang ombudsman itong si Boyeng Remulla, patay sila lahat. Ombudsman pa si Boyeng, patay tayong lahat, maniwala kayo. Oo. Si Boyeng naman dapat he should have the delicacy na wag na. Kasi wala naman pong naging ombudsman na politiko Tignan natin kung sino-sino naging ombudsman. Retired justices. Diba? Merong isa na sinabi nila politically charged yung pagka-appoint, si Merceditas Gutierrez. Ano nangyari? Diba? Na-impeach. So, he should also remember that while he has a 7-year term, he's also an impeachable officer. Pag nag-ibang panahon, wag na. Kasi, I think he deserves better for everything that he has done. At kasi nakita ko nga yung, sabi nga ng mga kaibigan kong doktor, looking at him, malapit na yung kanyang susunod na check-up. Yun dapat ilagaan na lang niya yung kanyang kalusugan. Thank you. Ngayon, nang naupo na bilang ombudsman itong si Boyeng Remulla, meron na pong isang naungkat na isyu makabayan. Ano sa Ivan? Kasi gin-brought up ni ma'am or yung retired po na ombudsman na si Ma'am Concheta Carpio Morales tungkol dito kay Senator Joel Villanueva makabayan. Kasi nga diba noon, ang ombudsman meron na pong order na i-dismiss itong si Senator Joel Villanueva sa kanyang office makabayan. Yan po'y naungkat ngayon. Malamang sa malamang, yan na po'y sisilipin ni Ombudsman Boyeng Remulla makabayan. Ombudsman Boyeng, you know what to do. Diba? Kaya sila ngayon galit kay Boyeng makabayan kasi alam nila, yari sila lahat. Diba? Joel Villanueva, get ready. So, ipapakita ko rin po sa inyo ang balita tungkol kay Imee Marcos makabayan na kung saan tumaas ang kanyang level ng anxiety. For more details, let's watch this. Pinagdududahan ni Senator Imee Marcos ang appointment ni Boyeng Remulla bilang bagong ombudsman. Suspetsa niya, planchado na talaga niya ang plano na mapakulong si Vice President Sara Duterte. Bago pa man italagang ombudsman si Justice Secretary Boyeng Remulla, natunugan na raw ito ni Senator Imee Marcos. Si Senator Imee ang nagsampa ng kaso kay Remulla, kaugnay ng pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kalaunan, ibinasura rin niya ng ombudsman. Kasi nag-tumbling ang ombudsman, pag-tumbling para i-dismiss yung mga kaso. Dismiss ka agad, lahat baseless. Pagkatapos mag-issue ng clearance, talagang kinakana ng todo-todo. Tingin ng senadora, pinaplano talaga ang pagpapakulong kay VP Sara Duterte. Mukhang planchadong-planchado na.
Kung hindi makakalusot yung impeachment, nako ang plan B, diretso na tayo sa plan C. Planchado na ang lahat. Naninindigan naman ng Malacanang sa pagkakatalaga kay Remulla bilang ombudsman. Hindi raw ito para tugisin ang mga kalaban sa politika. There's always a process and a very stringent process required under our constitution, and then Secretary Remulla went through that process, and he was vetted by the JBC and appointed by the president. So I don't believe there is basis to that concern. At the end of the day, after the president receives the recommendation from the JBC, it's still the decision of the president. Ang Liberal Party, umaasang hahabulin ni Remulla ang mga korap. Nakabantay daw sa mga kilos ng bagong ombudsman. Si House Infrastructure Committee Co-Chairperson Terry Ridon naniniwalang mapapatatag ng appointment ni Remulla ang pagkakaroon ng accountability, lalo sa mga sangkot sa korupsyon sa flood control. Isusumite raw nila sa ombudsman ang lahat ng transcripts, dokumento at mga ebidensya ng kanilang hearing. Agad namang kinondena ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte ang bagong posisyon ni Remulla. Pero dahil sa dami raw ng problema ng mga nakaupo ngayon, kailangan nila ng tulong para mapagtakpan daw sila. Yan ay kahit na tila pangungutya na ito sa konstitusyon. Di ba? Napakabilis talaga maglabas po ng statement ito si Pulong Duterte Bakabayan. Kasi alam niya na sila ngayon ay tagilid na. So tayo po'y manawagan dito kay Pulong Duterte na instead, siya ay magdadaldal dito sa social media, pumunta na lang siya doon sa Kongreso, mag-report siya doon at gumawa siya ng Bill Makabayan. Magtrabaho siya. Kasi hanggang ngayon, zero pa rin ho. Wala siyang nagawa or siya yung naging principal author ng isang Bill Makabayan. Wala, kasi hindi siya nagtatrabaho. Puro lang nandyan sa Bar Makabayan. Diba napakalayo talaga ang standing ni Pulong Duterte dito kay Congressman Sandro Marcos Makabayan? Isipin nyo, 70 na ho lahat ang naging principal author itong si Congressman Sandro Marcos Makabayan. 70 ho. Pero kay Pulong Duterte, 0. Pero siya pa dito ang mahilig magdadaldal Makabayan. O diba? Yan talaga po ay nakakahiya. Mahiya ka naman, Pulong Duterte. Okay? So, shoutout natin. Kasama rin po natin si Karen Agustin, Nida Sanga, nandiyan rin po si Shirley Rizman, hi to Rita Mejia, Josephine Gallego, Elizabeth Bacolcol, Tony De Los Reyes, Froy Corpus from La Union, nandyan rin si Phil Macabato from Toronto, Canada, Moneth Borromeo, Victoria Mikwa from Tres Materes, Cavite, hi to Lori Capili, Richard Gebria, Norma Antido, Lolita Baldosa, Imelda Gray de Vera, kasama rin po natin si Teresa Jainer, and hi to Ricardo Lopez. Okay, so mga kababayan ko, ipapakita ko sa inyo ang vlog ni Mike Abe. For more details, let's watch this. Pinalutang na snap election na kilalang supporters ng mga Duterte sa Senado. Ang dahilan sa ating paniniwala ay gustong pagtakpan ang pagkakasangkot ng mga senador sa isyu ng graft and corruption. Kung yung mga kumunita dyan sa scam ng flood control na in-expose ni Pangulong Marcos, sino iba yung mga senador na nabanggit na di umano'y mayroong kinalaman? Dating Senate President Escudero, dating Senate President pro tempore na si Jingo Estrada, dating Senate Majority Leader na si Joel Villanueva. At ang nag-expose ng gustong stop election ay itong kasalukuyang minority leader na si Alan Peter Cayetano, na tulad ng sinabi ko, labag sa saligang batas. Kasi wala sa saligang batas as ang snap election. Di ba? At alam naman natin na ang kailang gustong maging Pangulo ay si Sara Duterte na meron ding problema sa graft and corruption. Di ba ang linaw niyan? Sino ba ang senador na kaalyado ng ating administrasyon ang kasalukuyang nakapwesto sa Senado na nasasangkot sa graft and corruption? Wala naman tayong natatandaan. Meron bang binanggit na senador ngayon nakakampi ng Senate President Tito Soto na nasangkot sa graft and corruption? Wala. So bakit ang oposisyon katulad ni Alan Peter Cayetano ang gusto ay snap election?
malinaw sa aking analysis at opinion, gustong pagtakpan yung kanyang mga kasamahan na sangkot sa korupsyon. Ako naniniwala kung ang panawagan ni Cayetano as minority leader ng Senado, mag-resign ang mga nasa sangkot sa graft and korupsyon, mas maganda yun. Dahil kapag nag-resign sila, pwedeng ipatawag ang special election para punuan ang mga mababakanting posisyon. Kung halimbawa ang panawagan ni Cayetano ay resign Sara Duterte, resign Escudero, resign Villanueva, resign Jingo Estrada, mas katanggap-tanggap pa. Kasi sila ngayon ang isinasangkot na mayroong problema sa korupsyon. Hindi ko sinabing guilty sila, hindi ko sinabing sila ay wala ng karapatan. Meron. May karapatan silang ipagtanggol ang kanilang sarili. Si Sara na-impeach sa Kongreso dahil sa graft and corruption sa Office of the Vice President at Department of Education. Si Escudero, Jingo Estrada at Villanueva ay ilang beses nang binanggit ng mga kontraktor, ng mga district engineer at saka ng dating Undersecretary Bernardo ng DPWH. Di ba? Palagay ko sila ang dapat mag-resign kung meron delikadesa. At kapag sila nag-resign, pwede namang magkaroon ng special election para punuan ang kailang maiiwan. Di ba, Alan Peter Cayetano? So, malinaw na parang meron siyang gustong pagtakpan. Kaya kahit na labag sa batas ang kanyang panawagang snap election, ay kanyang pinaputok. Pero, Mr. Cayetano, matatalino na po ang mga Pilipino. Alam namin at alam ng mga Pilipino kung ano ang naaayon o hindi sa ating saligang batas. Ang iyong pakulo na sinasabing ito na wala sa hulog, labag sa saligang batas. Kung ang panawagan mo resign sa mga kasamahan mo, mas katanggap-tanggap kasi legal yun. Kung meron delikadesa, ang problema wala. Kaya wala tayong aasahan na magre-resign na mga kaalyado mo at kinakampihan mo, Mr. Cayetano. Yun lang po yun. Okay? Anong inyong masasabi? Samantala, nako, balikan natin sandali itong ethics complaint laban kay Cayetano tungkol sa pagtanggap niya ng 30 milyong halaga ng donasyon mula sa kontraktor na pareho silang umamin. Umamin si Escudero, umamin din yung kontraktor na nag-donate siya. Labag yan sa batas. Bawal yan ayon sa COMELEC. Kaya ngayon ay iimbestigahan ka ng COMELEC. Hindi ka sinisingle out, hindi pinipiling ikaw lang. Ikaw kasi ang umamin, kaya merong basihan ng COMELEC na ikaw ay ipatawag at pwede kang ma-disqualified kasi umamin ka, Mr. Senator. Abogado ka di ba? Escudero, pero umamin ka So may pananagutan ka sa election law dahil sa pagtanggap mo ng donasyon kasi bawal na bawal tumanggap ng donasyon ang politiko o kandidato sa mga kontraktor, lalo na kung ito ay active na kontraktor at may kontrata sa pamahalaan. Kasi yan, conflict of interest. Bakit hindi nyo alam yun? Kung alam nyo, bakit nyo kinakalimutan yun? Hindi na pwede ngayon yan. Matatalino ang mga Pilipino. Alam nila kung ano ang dapat gawin at ano ang mga sinasabi nyo na papag-aralang mabuti yan. Di ba? Ano inyong masasabi yan? Unang-una, bago natin iwan yung issue yan, ethics complaint, baka hindi umusod ito. Yung ating aasahan lang yung sa COMELEC. Alam mo bakit? Kasi ang chairman ng committee niya ay yung kaalyado ni Escudero si Robin Padilla. Si Senador Padilla, ang chairman ng ethics committee, anong aasahan mo dyan? Sa palagay mo, kanyang didisiplinahin si Escudero? Sa palagay mo, kaya niyang bigyan ng sanksyon si Escudero dahil sa pagtanggap ng donasyon? Malabo yan. Pero sa COMELEC, dahil ang COMELEC ang siyang merong kapangyarihan na magdisiplina sa politiko at political party, kung lumalabag sa batas, yun ang ating aasahan. Pero yung committee ethics na yan, na hawak ng kaalyado ni Escudero, malabo pa yan sa sabaw ng pusit. Huwag na tayong umasa dyan. Pero merong formal complaint, abay dapat dinggin. O yan, Senador Robin Padilla, kung gusto mong magpasikat at makita kung ikaw ay merong alam at kakayanan na gawin ang trabaho mo, tingnan natin, kaya mo bang disiplinahin
si dating Senate President Escudero dahil merong formal na reklamo sa kanya na nasa iyong komite. Ayan. Okay? Samantala, naku, ang aga ng paninira nila kay Senador Risa Ontiveros. Alam na alam mo yung galaw ng mga pro Duterte at saka kung ano man ang kailang gustong palabasin. Pati mga media at political, mga vlogger ay bumabanat ngayon kay Ontiveros. Bakit takot kay Ontiveros? Tapos na ang term niya sa 2028 Bakit niya pinagtutulong-tulungan si Ontiveros ngayon? Ayun lang naman ang mayroong kredibilidad dyan sa Senado. Pag ang pinag-uusapan ay kapakanan ng taong bayan, yun nga yung kumontra dun sa resolution sa house arrest ni Duterte. Di ba, para sa bayan yun. Bakit kayong pinagtutulong-tulungan ng mga ibang siguro ibang agenda? Yung niya mapapansin? Sinisilip yan ng mga Duterte followers, itong si Risa Ontiveros. Hindi naman yung magigibayang senadorong yan kasi may paninindigan yan. Tsaka tapos na ang kanyang term hanggang 2028. Anong pinangangambahan nyo? Baka tumakbo sa national position? Bakit kinakabahan kayo dyan? Kay Risa Ontiveros? Wala naman kayo mapapala dyan eh. Sa ayaw at sa gusto nyo, tapos na ang term yan. Maliban lang kung tatakbo sa national position, yung ba yung inyong kinababahala? So, nagtatanong lang po. Okay, so kasama rin po natin si FCAC, Mark Abencinia Villar. Nandyan rin si Andes Gayap, Arceli Sotamento. Hi to Roland Aiko Discalar. Kasama rin po natin si Danilo Gicali, Tata Lee, Raquel Vicacho. Nandyan rin si Kim Mari, Yami Yan. Isyatat natin si Reginald Opos, Isidro Olave, Noli Guerrero, Berlin Manuntag, Jan Rojas, MDC Clydon. Nandyan rin si Ina Bautista, Testa Maliwan, Joe Mario Clemen, Ricardo Espinoza. Isyatat natin si Florenda Cortez, Alicia Lick, Borby Richard, hi to Reynald Toy Z, Rodolfo Caballero, Jing Villanueva, Rosemary Toledo Taal, and hi to Lucio De Silva. Okay. So mga kababayan ko, yan natin manakalap na mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Amang makapangyarihan sa lahat, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito. May pusong mapagpakumbaba at puspos ng pag-asa. Salamat po sa bagong buhay at pagkakataong ibinigay ninyo upang kami makapaglingkod, magmahal at gumawa ng kabutihan. Naway patuloy ninyo kaming gabayan sa bawat desisyon. Bigyan ng lakas sa bawat hamon at puso mapayapa sa gitna ng kaguluhan ng mundo. Diyos ng awa at habag, inadalangin po namin ang lahat ng biktima ng mga kalamidad, ang mga nawala ng tahanan, mahal sa buhay at kabuhayan. Hipuin ninyo sila ng inyong mapagpagaling na kamay at ipadama ang inyong paglingap at pag-asa. Naway maging daan ang bawat isa sa amin upang maghatid ng tulong, pag-ibig at malasakit. Sa gitna ng unos, Panginoon, kayo po ang aming kanlungan at lakas. Idinalangin ko ito sa pangalan natin Panginoong Jesucristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. Bawat hakbang, tinik ang iyong daan. Sa sariling bayan, ika'y hinusgahan. Ika'y siniraan ng ganit sa kapangyarihan. Agilang nagnakaw ng pera ng taong bayan. Pinapasan mong lahat ng dusa, matatag ka, hindi gaya ng iba.
mag-isa, iba'y nagbubunyi sa iyong pagdurusa. Ngunit lahat ngayon ay malinaw na. Katulong mo ang Diyos, nag-iba sila. Ipinaglaban mo ang lahing sinumpaan. Nagkalat peking balita sa mamayan. Binabaliktad nila ang katotohanan, pero hindi na naig ang kanilang kadiliman. Bongbong, hindi ka kailanman iiwan. Loyalistang hanggang dulo ay nandyan. Kasama mo kami sa lungkot mo at saya. Pagkat Pilipinas, ikaw ang pag-asa. Ikinuhit ng kasaysayan ng pangalan mong dalisay. Ngunit bakit tila nais kang burahin at si Apolacay? Sa iyong mga mata may luha ng matinding pagdurusa. Ngunit sa puso mo, bayan pa din ang inuuna. Bongbong, hindi ka kailanman iiwan. Loyalistang hanggang dulo ay nandyan. Kasama mo kami sa lungkot mo at saya. Pagkat Pilipinas, ikaw ang pag-asa. Bawat hakbang, tinik ang iyong daan. Sa sariling bayan, ika'y hinusgahan. Ika'y siniraan ng ganit sa kapangyarihan. Hagilang nagnakaw ng pera ng taong bayan. Pinapasan mong lahat ng dusa. Matatag ka, hindi